Last vlog nga netizens ay natunghayan nyo na nag-release tayo ng big bike. Kaya naman ngayong araw, titignan natin kung ano nga ba specs and features at ano nga ba special kung bakit ito yung unang napili kong big bike. Bibigyan natin ng review itong bagong-bago Invictus 400RR. So, isa sa mga deciding factor ko, netizens, kung bakit ko ito binili is yung kanyang seat height. Meron tayong 790mm na seat height. So, may height is 5'4". At kung makikita nyo, somehow tip to pero abot pa rin siya. So, it's really friendly pagdating sa ating mga Pinoy. And kagaya nga ng nakikita nyo sa mga vlog ko, hindi naman tayo masyado gifted sa height. Kaya, pili lang din yung mga motorcycle na abot ko. This will be a training ground for me para kapag kakabisado ko na yung mga bigat ng iba't ibang klase ng big bikes ay makapag-review na rin tayo kahit no mga mas matataas pa. May second deciding factor na this is of course yung price point. So ang SRP po nito is 295,000 pesos. For its SRP na 295,000, it is a really competitive price para sa entry level na big bike. So syempre dahil papasukin ko pa lang yung big bike segment, I don't want to jump agad sa sobrang mamahal na price point ng big bike. This one is hindi naman siya yung pinakamura pero masasabi nating pasok na sa banga, di ba? Yung build pa lang niya, yung stance pa lang niya kung makikita nyo sobrang maporma na. For its price, masasabi kong bang for the buck na to and good decision na ako dito for my first big bike. Of course, meron pa tong kapatid, yung naked brother niya, which is yung Assassin 400. But this looks more appealing to me. Tingnan nyo naman yung side profile niya, netizens. Ito yung pinaka nagustuhan ko, yung accent na blue dito. Napaka-unique niya and mas lumitaw yung shapes and lines niya para jump. Also, meron siyang decals na parang kala mo kakarera. Pero hindi siya overpowering na parang OA na. Meron lang tayo dito nakasulat na Kove. Yung Kove is yung manufacturer, of course, yung kanyang engine and yung design. And nakalagay dito is Invictus, which is on parang gunpowder metallic yung kulay. And of course, meron din dito Cove. Aside doon, sobrang ganda rin for me nung kanyang exhaust. Yung stock to stock pa lang, of course, wala naman tong tunog pa. Pero kung makikita ninyo, napaka-stylish na rin po niya. So kahit hindi mo na halos palitan ng mga aftermarket na muffler, ay goods na po ito. Pero syempre, kung gusto mo yung tunog, papapalit ka na aftermarket. Even yung mga tapakan for the pillion ride, for the driver, may mga spikes siya dito. They pay attention to details talaga. And of course, meron din tayo ditong stopper for the step of the driver. And medyo sports touring yung kanyang category. Pero makikita nyo, medyo naka-backward ng bahagya yung kanyang pinakatapakan. Kaya mas mafe-feel mo talaga yung pagka-sports mode nito. Pero dahil nga magaan siya, with the curb weight of only 151 kilograms. Halos 20 kilograms lang ang nilamang compared sa mga NMAX na personal natin din na drive araw-araw. Napakagaan na po niya. Kaya kahit na medyo naka-backward ng konti yung kanyang pinaka-positioning for the driver's foot, sakto na to para mas makaporma ka. Medyo naninibago lang ako kasi nga galing tayo sa mga touring-touring lang na mga scooter. Itong isa is medyo sports mode. Pero hindi naman siya nakaka-overwhelm. Usually, ang mga big bikes, ang seat height nasa 800mm pataas. Tapos, ang weight almost 200 or iba, umaabot pa ng plus 200. So, itong isang to is hindi siya overwhelming. Napakalambot din ng clutch, by the way. Aesthetic-wise, syempre, una ko ipapalagay dito, magpapalagay ako ng slider dito. Pero, ipapa-custom ko siya. I-vlog ko yung kung paano mako-custom to. Kasi kung makikita nyo, buong-buo yung fairings niya dito. Which is, by the way, ayun nga, merong incident nung nakaraan na hindi ko na lang din vinlog. Naitumba to ng staff ko, pero ito lang yung natamo niyang sugat. Halos katuldok lang dito. Kapiraso lang nagasgas dito at saka sa side mirror. Pero for its build quality, kahit wala pa siyang slider, hindi naman siya gaano mapupuruhan, no? So that's very good as well. Medyo masakit nga lang kasi syempre, bagong-bago pa. Hindi ko pa nga nabibigyan ng test drive review. Pero okay lang kasi ganun talaga eh. Motorsiklo, kahit yung kotse natin nagkaganon. Tanggapin na lang natin, paniwalaan na ating mga sarili na okay lang. Ayun lang naman. And for the wheels, of course, ito din isa sa mga nagustuhan ko sa kanya yung design ng kanyang wheels. Both sa likuran and sa unahan, matte yung finish. Parang ano to, napaka-careless lang ng pagdadrive mo dito. Hindi siya yung parang gasgasin na pagkamat. Napakaganda po ng kanyang mags. Pati yung parang pinaka-lock. For the wheels, it's really something that super appealing for me. For this one, of course, syempre, para hindi ka ma-question sa expressway, nakasulat naman dyan is 400RR. And then yung shape niya, sports bike na sports bike. Kita mo yung mga shapes and lines, but somehow meron ding mga parang chassis niya kita dito. So, nagpaparaged din sa look ng motorsiklo. Siyempre, pag-usapan naman natin yung makina. Pagdating sa makina, meron itong liquid-cooled, dual overhead cam, 2-cylinder with 8 valves, 371cc, and 6-speed manual transmission po ang isang to with a compression ratio of 11.2:1. Ngayon, pagdating naman sa power output, meron itong 29 kilowatts at 10,500 RPM. Habang meron naman itong maximum torque na 28.5 Nm at 9,000
1,000 RPM. So para sa engine specs na yon, makikita natin na makakasabay-sabay na rin talaga ito for an entry-level big bike. But of course, depende yan sa point of comparison nyo. Kung medyo sanay na kayo sa mas powerful na bikes at mas matataas sa displacement, this one, medyo mas mababaitan kayo dito. Pero kung kagaya ko, nasanay sa mga scooter na around 12 Newton meters of torque, ay halos doble at higit pa yung makikita kong torque output para sa motorsiklo na ito. So that's gonna be a good jump for me para dun sa gap na nakasanayan ko na. And para sa mga beginners na rin natin na nanonood dyan. Syempre, nasa unahan na lang din naman tayo. Papakita ko na rin sa inyo kung gaano kaganda yung kanyang headlight, Nedises. So meron na tayo ditong LED and of course, it's split LED kaya hindi gaano nakakasilaw. And maganda yung tutok niya, no? Hindi siya masyado mataas para masilaw yung mga nakakasalubong natin. Of course, meron din siyang daytime running light here. And may option din tayo kung gusto nyo patayin yung ilaw para mas makatipid sa baterya. At napaka-aggressive dahil kung makikita nyo, sobrang patusok or pointy nung pinaka-ngusong bahagi niya sa unahan. And super minimalist lang no kanyang windshield, which is something na gustong-gusto ko dahil mahilig ako sa mga minimalist lang. But for some riders, gusto naman nila yung medyo mas malaki pa dito. But for me, since sports bike naman ito, hindi naman to for adventure. Gusto ko na yung pagiging minimalist niya. Siguro kapag nagpakabit ako ng RFID, dito ko na lang ipapalagay kasi medyo alanganin naman kung sa tapalodo. Aside doon, dito rin of course nakakabit yung kanyang pinaka side mirrors niya and natitiklop po yan. But of course, titiklop mo lang siya kung magpa-park ka, di ba? Maybe nasa racetrack ka. But for everyday use, kailangan lagi siyang naka-open. So adjustable naman siya. Pwede mo siyang i-adjust kung saan gusto mong pinaka nakikita mo yung inyong paligid. Pati dito, natitilt naman siya, no? For the decals, meron lang din tayo nakalagay dito na 400RR, which is super minimalist lang. And napaka-futuristic nung kanyang pinaka-headlight. Dahil medyo mas malabo yung mata ko kaysa sa pangkaraniwang nagda-drive, I think abangan ninyo sa future dahil papakibitan ko pa to ng mga mini driving light. Para mas malakas lang yung bato niya and kapag inabutan ako ng pagda-drive sa gabi, ay hindi naman ako ganun mamroblema. Isa pa sa mga talagang appealing sa akin, Nedises, yung kanyang meter panel. Kita nyo naman, no, kung gaano kaganda yung display niya. We have here a fully digital meter panel with all the information that you need, kaya ng orasan. Of course, yung temperature niya. Siyempre, mga big bike, bago natin i-rev, diba? Dapat nasa tamang temperature. And kung mag-overheat na, mamomonitor natin. We also have our speedometer. Odometer, napakabago pa. Talagang tres pa lang ang natatakbo. ABS indicator, fuel indicator, neutral, engine check, oil check. Tapos may RPM indicator din dito. So, makikita natin dyan, tumataas-taas yan kapag i-start na natin. Oh, stock pipe, stock pipe! Ang ganda na tunog. Pagdating naman dito sa pinaka-handlebar niya, Nedises, kung makikita ninyo, nakapagkabit agad ako ng aking pinaka-front camera kasi meron siyang mga mount dito. So, magpapakabit kayo ng mga cellphone holder. At nangangamba kayo kasi walang side mirror dito na pwedeng pagpalitan. Pwede po dito, no? So, and of course, super minimalist lang ng Bristol logo dito. For the buttons, Nedises, meron lang tayo dito kill switch, activate, and push start, pinaka-ibaba. And of course, meron tayong mode. Pwede mong baguhin yung mode niya. And yung kanina pinakita ko sa inyo na pwedeng patayin ng ilaw at pwede din buksan ng ilaw. Kung mapapansin nyo sa brake lever siya, Nedises, adjustable din siya para hindi ka masyadong abot ng abot doon or masyadong malayo sa daliri mo. So, pwede mo siyang i-adjust dito manually. Sa kaliwang buttons naman, Nedises, meron tayo dito passing light, high beam, low beam. Meron din siyang built-in na hazard button, busina, and turn signals. Left, right, patay. Easy peasy. As a driver, bukod dun sa napakagandang TFT display niya na nakikita ko, sobrang ganda rin po ng kanyang pinaka-fuel tank dito, Nedises. Kung makikita nyo, medyo talagang may ukit siya doon. Nakakurba talaga siya para mas maganda yung grip ng aking legs dun sa pinaka-motorsiklo. Very efficient ito, lalo-lalo na sa mga mahihilig mag-racetrack, no? Pwede nyo rin gamitin as racetrack bike itong Bristol Invictus 400RR, no? Of course, Nedises, isa pa sa mga nagustuhan ko sa gas tank niya, meron din siyang super minimalist lang na logo dito magkabila. Ayan, gustong-gusto ko yung itsura niya isang yan. Nakapag-add siya ng premium looks sa motorsiklo na ito. For the fuel tank capacity naman, meron tayo ditong 13 liters of fuel tank capacity with an average fuel consumption of 26 kilometers per liter. Still may vary, depende sa bigat ng driver, throttle hobby, road condition, and all that stuff na pwedeng maka-apekto sa fuel consumption. So, pwedeng maiba makuha ninyo. And of course, sa mga magtatanong, syempre, EFI na po ang motorsiklo na ito. Kasi iba parang nalilito pa. Akala nila is carb type. Pag sinisilip nila, carb type pa ba yan? So, this one is EFI. Kaya, maganda na rin po yung kanyang fuel consumption. Sa mga magtatanong naman ng top speed, based on the test, ay nakaabot ito ng 180 kilometers per hour. So, mabilis-bilis na. And of course, yun lang naman yung kakailanganin nating speed for legal purposes. Maliban na lang kung talagang re-race kayo ng mas mabibilis pa doon, di ba? So, hindi ko na kaya yun. Okay na ako sa 180. Pag na-reach ko yun, agaling ko na.
Isa pa din sa pinagmamalaki niya, netizens, meron na din po siyang USB port dito. Ayan, no? USB ready na siya. Hindi mo na kailangan ng any adapter. Cable na lang. Saksak mo dyan. Pwede ka na mag-charge. Of course, kapag ka nagpalagay ka ng mga cellphone holder dito, pasok na sa banga. Kahit nag-waste ka, malayo ang pupuntahan. Kayang-kaya mo na mag-charge ng iyong smartphone. Isa sa mga essentials na for me ngayon sa mga motorsiklo. Isa pa sa mga sulit ako na feature niya, netizens, kung makikita nyo, naka-pro arm na po yung kanyang suspension sa likuran. This is something na makikita nyo lang sa mga top of the line big bikes. Ako, nakita ko lang to sa mga Ducati, mga ganun, di ba? Sobrang solid nito. Naka-pro arm siya. Napakaganda po niya, netizens. And syempre, babalitaan ko kayo sa test drive experience ko kung kamusta yung feedback niya. For the braking system naman, meron tayo ditong single hydraulic disc sa likuran. Of course, ABS na rin po yan. Dito naman sa unahang bahagi niya, netizens, kung makikita nyo, naka-big disc brake din tayo dito na single disc. And of course, ABS din po ang isang yan. Ang pinakabentahin niya for me sa unahang bahagi, ang ganda na ng suspension sa likuran, naka-inverted fork pa sa unahan. So, lahat halos ng premium quality na hahanapin natin sa isang motorsiklo ay taglay-taglay nitong Invictus na ito. Very minimalist lang dito yung decals niya para sa patilya ng kanyang pinaka fender sa unahan, and makikita nyo, napaka-ikli lang. So, talagang sporty yung datingan niya. And of course, we have here Nissin calipers pala yung nakakabit dito sa Invictus. Panalong-panalo, di ba? Branded pa. Meron din tayo ditong reflector, added visibility sa gabi para mas kitang-kita tayo. For the tire size, we have here 110/70 R17 for the front tire. CST po, inakakabit na tires sa kanya. But soon, syempre, papalitan natin yan ng tires. Pero this one, gamitin ko muna para mabigyan ko kayo ng feedback sa stock-to-stock performance. Sa likod niya, netizens, meron tayong tire size na 150/60 R17. Bukod dun sa kanyang pro arm, ay yung pinaka-absorber niya, yung spring niya dito sa gitna. Meron siyang monoshock absorber doon. The same time, napaka-stylish sa akin ng kanyang pinaka-taillight. Ayan, no? Super minimalist lang niya dito. And very visible naman siya. Also, yung kanyang turn signals ay LED na rin. Nakalitaw lang siyang ganyan for more style. Dahan-dahan na lang, of course, kapag naitumba nyo or medyo sumabit habang umaangkas yung inyong pillion ride, dahan-dahan na lang para hindi to mabali. Pero ang ganda ng pagkakamount nyo. Very sturdy naman at quality talaga. May reflector din tayo dito, added visibility sa gabi, and meron siyang plate light na LED na rin po para kitang-kita yung plaka natin. Super ikli lang ng kanyang fender sa likod, pero meron naman siyang tire hugger dito ng bahagya. So, hindi naman tatalsik kung saan yung mga dumi. And syempre, kapag medyo may mga baha-bahang kalsada, iwas-iwasan na lang din natin, no? Dahil sayang na makawawa na may sports bike natin. And malapit ko na rin ito mapangalanan. Kung may pangalan kayo or suggestion, comment nyo lang sa ibaba. Sususian mo lang siya dyan and pwede mo na itong buksan. Yan. So, tingnan natin kung anong laman. So, wala ka naman masyado may lalagay dito, no? Siguro kasya dito, lumpiang Shanghai, kulay red na hotdog. Wala naman masyado. And of course, syempre, dahil sports bike to, hindi mo naman kailangan ng storage talaga dito. Maliban na lang, kung talagang gusto nyo isang lagyan ng storage, of course, syempre, may mga waste naman tayo. Pero for me, okay na yan as is. And of course, may kapitan din for our pillion ride para safe. Kung ayaw niya dyan, meron din naman dito sa magkabilang gilid. Pwede din. Meron din siyang konting puwang dito para kapitan. Pero ito yung pinaka-designated niya na kapitan for our angkas. Ang available colors nito, netizens, ay meron tong gray, meron din silang white, orange, and then ito nga yung green. Alin sa mga colors na yun ang favorite nyo, netizens? Comment nyo nga sa ibaba. At ayun na nga, nakita nyo kung gaano kasulit yung specs and features talagang pinuno nila for 295,000 pesos. Kaya ako nasabing sulit at yun na naging deciding factor ko para dito sa motorsiklo na ito. Talagang sobrang ganda ng quality ng Bristol. Kapag sila nag-release talaga ng motorsiklo, talagang pinag-isipan. At makikita mo yung passion nila na hindi talaga tinitipid yung specs and features. So kudos sa Bristol Motorcycles, and I'm really glad na Bristoleros na tayo. And abangan niyo yung part 2 for my test drive. This is just specs run through for my new Invictus 400RR. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pang mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog, or even big bikes, pwede na rin natin reviewin. Comment nyo lang sa ibaba. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye.